natin si Attorney Gilbert Andres, Center Law Executive Director at ICC Listed Counsel. Maganda umaga po, Attorney Gilbert. Magandang umaga po. Attorney, ano po mga susunod na legal na hakbang matapos nga pong ma-deny, ma-reject, ito nga pong interim release petition ng dating Pangulong Duterte? Oo, ma-expect po natin na madidesisyonan na rin ang yung sa usapin po nung fitness to stand trial. Now, alahanin po natin na December 5 po yung deadline po nung 3-person panel of experts at mayroong 1 week later or December 12 na magbigay po ng responses yung ibang mga partido at mga participants. Kaya po, yan na po yung next pong big issue na tatalakayin po ng pre-trial chamber, yung fitness to stand trial ni Mr. Duterte. Pero may posibilidad ba, Attorney Gilbert, na i-apela o kontrahin ito nga pong pag-reject sa interim release ng dating Pangulong Duterte? Wala nang pagkakataon kasi appeals chamber na nga yun eh. Appeal na nga yun eh. Hindi siya kagaya sa atin, mayroong pang motion for consideration. Wala na po sa ICC appeals chamber. Kaya yun na po yung katapusan nun. So ibig sabihin hindi po talaga siya makakauwi ng Pilipinas, 'di ba? Dahil nga binasura na itong interim release. Oo, at yun din ang panalangin ng mga biktima ng war on drugs. Kaya nga they're quite relieved, nagpapasalamat sila sa Diyos kasi talagang sagot sa pangapanalangin po nila ito. Pero base po ba sa kasaysayan ng ICC, Attorney Gilbert, wala po ba talagang nag-grant ng mga interim release? Now, yung charge po ay Article 5, yung mga crimes against humanity, genocide at war crimes, wala pa pong pinagbigyan na interim release application. Pero kung ang crime po ay offenses against the administration of justice under Article 70, yan po yung equivalent ng direct contempt of court, meron na pong binigay ang ICC na interim release. Pero sa dalawang pagkakataon at may special circumstance, mukhang namatayan pa po yung isa sa mga detainee. Kaya ito po, consistent po yung appeals chamber decision sa naging jurisprudence po ng ICC. Kasi talagang it gives a premium na dapat nakapresent, hindi flight risk yung isang detainee before an ICC investigation or prosecution. Okay, Attorney Gilbert, ano po yung mga karagdagang protection pa ang ibibigay ng ICC para naman po sa mga testigo at pamilya ng biktima matapos nga po ang nasabing ruling? Ay, mayroon silang talagang procedure na yan, at saka mayroong do no harm principle, kaya hindi po basta pinagsasabi ng ICC kung sino man ang magiging witnesses or magiging victim participant. Talagang naka-redact po yan kasi mayroon silang duty to protect at mayroon din silang mga binibigay po ng mga facilities kung magtitistigo po. So talagang nasa sa ICC po yan. Kaya po sa hanay naman namin sa Center Law, talagang hindi po namin pinapakita or sinasabi po yung pangalan ng isang biktima in accordance with the do no harm principle. In line with that, Attorney, paano po tinutulungan ng Center Law ang mga biktima para pong manatili po silang ligtas at makasali nga po sa proseso ng ICC? So una, minomonitor po natin ang kanilang kalagayan. Kaya kung mayroon mang umaligid-aligid, pinapag-report po namin sa amin para po mayroong tayong mga remedyo, whether domestic or international law. At ikalawa, talagang pinapangalagaan namin yung kanilang identity. Kaya hindi po namin sinasabi kung saan po sila, kung sino sila. Even yung number, kung ilan po sila. Kasi talagang napaka-high risk nga nila. Kaya nga nagpapasalamat talaga sila dito sa pagbasura ng appeals chamber dun sa interim release appeal. Parang victory na po ba ang maituturing ito, Attorney, para po sa mga biktima ng di umano'y EJK nung panahon po ng Duterte administration? Opo, kaya itong first step po ito, pero meron pa tayong tatahakin na mahabang daan. First step po ito towards attaining the right to justice and the right to the truth. Opo. Ano po ang epekto ng ruling na ito, Attorney Gilbert, sa rule of law at human rights situation dito po sa ating bansa? Well, una, ito ay nagbibigay ng mensahe na hindi lang po basta-basta binabaliwala yung human rights at yung justice na tinatawag. At talagang number 2, ito ay mensahe na talagang walang impunity para po sa mga international crimes such as
crimes against humanity. At ikatatlo po, ito yung mensahe na mahalaga po talaga yung kaligtasan po ng mga witnesses at mga biktima po ng international crimes. Sa ngayon ba may mga biktima pa rin na natatakot pa rin pong tumistigo, Attorney Gilbert? Ay, opo, palagi pong merong ganyan, ano. Ngunit, talagang hindi naman po talagang require magtestigo yung mga biktima kagaya po sa atin sa Pilipinas. Mag-participate po sila, pwede na po yun. Pero meron pong sigurong mapipili at yun po ay pangangalagaan po ng ICC. At yun naman po ay inyong tinutulungan dyan po sa Center Law. Opo, lagi po namin monitor kasi since 2016 po ay meron na po kaming hinandol with respect to the war on drugs. Okay. Doon naman po sa kay Senator Bato de la Rosa, inaasahan po ba na meron na ring ilalabas na arrest warrant laban po sa senador, attorney? Naku, hindi po natin alam, ano, datapwat gusto po namin talaga na meron ng na-isyong ICC arrest warrant. Ngunit kailangan po nating antabayanan po yan. So hindi pa pala ito dadip na pagdidesisyonan. Taliwas sa mga naunang bali-balita, attorney, na meron na daw pong hawak na arrest warrant ang ating DOJ or meron na po silang impormasyon. Opo. Pero antabayanan po natin yan. We really hope na meron na po sanang ma-isyong ICC arrest warrant. Pero hintayin po natin. Siguro panghuli na lamang po, Attorney Gilbert, bago po namin kayo bitawan sa ere, mensahe na lamang po sa ating mga tagapakinig at sa mga naging biktima ng drug war ng nakalipas pong administrasyon. Siguro mensahe ko lang, ano man ang kulay natin, ano bang antas natin sa lipunan, mahalaga talaga na magkaroon ng rule of law at respeto sa human rights. At ito pong naging desisyon ng Appeals Chamber, isa pong hakbangin to, ngunit kailangan pa pong tahakin yung long road towards justice. Kaya respetuhin din po natin at isaalang-alang din po natin yung rights of the victims to justice as well as the right to truth. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Gilbert Andres, sa oras at panahon na ibinigay niyo po sa aming programa. Mabuhay po kayo, Attorney. Maraming salamat po at mabuhay tayo. Sa mga maiinit na usapin, masinsinang hihimayin.